Welcome to Kids Crayons. Are you ready? But first, let us pray. Dear Lord, thank you for this wonderful day. Help us understand your message, and may your word be with us. In Jesus' name we pray, Amen. Let's stand and worship our Lord with Ellie. Understand and listen the word with Ate Stancy. Memorize our memory verse with Sab and Nian, and boost our creativity in crafts with Kuya Asher. Come on! Hi, crayons. My name is Ellie, and let's worship the Lord. Come and join me. Keep on pressing on. God is coming, so I don't look back. Word is keeping me on the track to Jesus, to Jesus, to Jesus. I will fight this fight. I will run this race. I will serve it knowing all I do till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve it all I do till I see your face. See the cross before me, so I keep on pressing on. God is coming, so I don't look back. Word is keeping me on the track to Jesus, to Jesus. Oh, I will fight this fight. I will run this race. I will serve the glory all I do till I see your face. I will
Hello kids, happy Sunday. I hope you are doing well this Sunday. Today we are going to go to the Word of God. By the way, I'm Ate Stancy and you can call me ma'am or ate. Diba? I'm here to share with you the continuation about the story of Abraham. Sino sa inyo naaalala nyo yung tungkol sa promise ni God para kay Abraham? Ano ba yung promise ni God para sa kanya? You can tell your teacher. Yan, very good, no? Ang promise ni God para kay Abraham ay magiging father of many nations siya. And magsisimula yon, syempre, sa pagkakaroon niya ng sarili niyang anak. Kaya lang, this time, siguro, about 100 years old na si Abraham at 90 years old na si Sarah. So parang nag-iisip si Abraham tsaka si Sarah kung kailan kaya mafulfill yung promise ni God or mafulfill pa kaya yung pangako ni God na magkaroon sila ng maraming anak. Ikaw ba? May tanong ako sa iyo. Meron na bang tao na nangako sa iyo? Kunwari yung parents mo o yung friends mo, anong mararamdaman mo pag parang matagal bago ma-fulfill yung pangako? Kunwari, nag-aantay ka na, excited ka na kasi magkakaroon ka ng birthday surprise. Pero ang tagal pa kasi ng birthday mo kaya parang nagdududa ka na kung mangyayari ba talaga yung prinamis sa'yo ng friend mo or ng parents mo. How about if God is the one who promised something for you and your family, like for Abraham and Sarah? Anong mararamdaman mo kapag kagaya kanila na 100 years old na at 90 years old na si Sarah at parang imposible na para sa kanila magkaroon ng anak. Pero may promise pa rin si God. Ayun. So, minsan nagiging impatient tayo. Minsan gumagawa tayo ng sarili nating paraan, kagaya ni Sarah, di ba? Pinabuntis niya sa asawa niya, si Hagar, para lang ako na lang gagawa ng paraan, sabi siguro ni Sarah, para ma-fulfill yung promise. And then one time, itong kwento natin, magsisimula tungkol sa 3 bisita ni Abraham and ni Sarah. So isang mainit na hapon, si Abraham at si Sarah ay nandun sila sa kanilang tent at meron silang nakita na 3 mga visitors. Ayan. So, dun sa 3 visitors na yon, nakita nila na nagkaroon ng, naglalakad sila ng malayo at naisip ni Abraham na imbitahan sila sa tent nila para magpahinga. Yan. So makikita natin dito sa picture kung papaano si Abraham ay nakita niya itong 3 visitors sa kanilang area, no? Ano kayang ginawa ni Abraham at ni Sarah? So ang ginawa nila, inoffer ni Abraham yung 3 guests na magpahinga muna sila malapit sa tent para magkaroon sila ng lilim sa kanilang mga ulo at makahugas sila ng paa. So sabi ni Abraham, magdadala ko ng tubig para malinis niyo yung mga paa niyo kasi syempre madumi na yung mga nadaanan natin. So makikita natin tong story na to sa Genesis chapter 18 verses 1 to 16 at sa 21 verses 1 to 7. So sabi dito ni Abraham, okay, hayaan nyo na magdalan kayo ng tubig para mahugasan yung paa nyo at makapagpahinga kayo sa ilalim ng puno. Okay? Tapos, kukuha ko ng kakainin ninyo para ma-refresh kayo, tsaka kayo magpatuloy sa inyong biyahe. So, sabi ni Abraham actually sa kanila, do not pass your servant by. Huwag nyo lang kaming daanan, sabi ni Abraham. So, hayaan nyo na mapaglingkuran namin kayo. Di ba maganda yon na nasa heart ni Abraham bilang isang Middle Eastern ay maglingkod dito sa mga nakita niyang 3 bisita na nagbibiyahe. Ayan. So alam niyo ba, si Abraham and si Sarah, no, dati ang pangalan nila ay Abram and Sarai.
Pero merong isang time na nagpakita si Lord kay Abraham sa Genesis chapter 17 verse 5 at sinabi niya na hindi ka na si Abram, kundi si Abraham ka na. Kasi you will be a father of many nations. So balikan natin, no? Ito yung isa sa mga pamamaraan kung saan binigay ni Lord yung promise niya kay Abraham na hindi sila mawawalan ng anak, kundi magkakaroon sila ng anak na magiging source ng maraming tao sa buong mundo. Hindi lang sa lugar nila, pero sa many nations, no? Pero siguro sa edad ni Abraham tsaka ni Sarah, nag-iisip sila kung posible pa ba to, no? Possible pa ba ma-fulfill ang mga pangako ni Lord para sa amin? No? So nung time na dumating tong mga bisita, inutusan niya si Sarah na paghandaan sila ng pagkain. Kailangan gumawa sila ng tinapay at para ibigay dito sa mga bisita nila. Tapos pinuntahan niya yung bisita, yung mga servants niya. Nagpakatay siya ng kambing at pinahanda niya sa kanila para ipakain sa bisita. So grabing paghahanda. Isipin mo, nag-bake pa sila ng bread at nagpakatay pa siya ng kambing para lang mapakain ng maayos itong mga bisita na to. So siguro kay Abraham, alam niya na mahalaga at importante itong mga bisita na to. So habang naghahanda sila, sabi ng tatlong bisita kay Abraham, "Where is your wife?" Asan si Sarah? So sabi ni Abraham, nandun, nasa tent siya, no, nagpapahinga. So sabi ni nung isa sa kanila, alam mo ba na this time, next year, so ibig sabihin meron ng exact na date, no? So siguro kung February 2 yun, sabi niya, February 2 ng 2026, babalik ako sa iyo at yung asawa mo na si Sarah ay magkakaroon ng anak na lalaki or son, no? And nakikinig si Sarah dun sa entrance ng tent, no? Ayan, nakikinig siya. At habang nakikinig siya, alam niya na sobrang tanda niya na 90 years old na siya. Posible pa ba na magkaroon akong anak? Lampas na ako sa edad ng di ba sa mga babae kasi may edad kung saan lumalampas sila sa pagdadalang tao or yung pag-childbearing. So meron kasing age din yon na hindi na sila talagang kaya magkaroon ng anak. So, natawa si Sarah. Sabi niya, ngayon pa na matanda na ako at matanda na rin yung asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng pagkakataon na magkaroon ng anak? Diba? Parang, kumbaga, apo ko na yun. Yung siguro pakiramdam niya, hindi ko alam kung anong pakiramdam ng mag-aalaga ng maliit na bata sa edad kong ito. So, natawa siya. Sabi niya. Natawa siya at narinig yung tawa niya no bisita na kumakausap kay Abraham. So sabi nila, why did Sarah laugh and say, will I really have a child? So sabi dito, the Lord said. So actually, isa pala sa mga bisita nila ay parang si God himself, no? Na nagsasabi, di ba, may angels, tapos the Lord himself trying to speak to Abraham and Sarah. Why did Sarah laugh and say, will I really have a child now that I am old? Sabi naman ni Lord, is there anything too hard for the Lord? No? Sabi niya, oo, nagduda ka sa mga pangako ko kasi natagalan. So siguro parang sinasabi ni Lord gano'n. Pero sabi niya, alam mo ba, meron bang mahirap sa Panginoon? Ikaw ba sa tingin mo? Kapag merong promise si God sa iyo at sa family mo, meron bang mahirap para i-fulfill yun ni Lord? Hindi mahirap yun kay Lord. Okay? Walang mahirap kay Lord. Sabi niya, kung ano pinangako niya, I will return to you at the appointed time next year. So there is an appointed time for the promise to be fulfilled. God knows His own timing, hindi pareho sa atin.
hindi pareho sa kalendaryo natin, no? Sa oras natin. Sabi nga ng Bible, di ba? 1,000 years is like a day in the Lord's sight. So, ibig sabihin, merong proper timing ang Panginoon sa pag-fulfill ng mga promises niya sa atin. And ito siguro yung pwedeng maging encouragement sa atin that we should not be afraid when the times that the promises seems to be blurred or parang hindi natutupad yung pangako ni Lord para sa atin. Ang tanungin natin ulit sa sarili natin, bakit kaya wala pa yung sagot ni Lord sa panalangin ko? Ang tanungin natin sa sarili natin, is there anything too hard for the Lord? Walang mahirap sa Panginoon. So dahil dito, natakot si Sarah kasi sinabi sa kanya na bakit siya tumawa, no? At dahil natakot siya, sinabi niya, hindi naman ako tumawa, sabi ni Sarah. Pero sabi sa kanya nung isang bisita, yes, but you did laugh. So, dahil dito, ito yung picture na nagpapakita sa atin na after a year, nagkaroon ng anak si Sarah and si Abraham, kagaya ng promise ni God. At pinangalan nilang Isaac, which means laughter. Ayan. So, ibig sabihin, napalitan yung tawa nila na pwede bang mangyari, posible ba na ma-fulfill or matupad yung mga pangako ni Lord sa pagiging laughter, meaning kasiyahan na natupad ang mga pangako ni Lord. So children, I want to encourage you this morning na kapag mayroon tayong mga pangako lalo na galing sa word ni God, galing kay Lord, huwag tayong magduda, no? Huwag tayong magda-doubt na hindi yun mafulfill ni Lord. Instead, mag-pray tayo at maghingi tayo ng patience kay Lord na matuto tayo mag-antay during those times. And habang nag-aantay tayo sa pag-fulfill ni God ng promises niya, pwede tayo maging productive, no? Kagaya ni Abraham, ang ginawa niya ay nung may nakita siyang bisita, hindi niya expect na ito palang bisita na to ang magpapaalala at magko-confirm na totoo ang mga pangako ni Lord sa kanya, na hindi niya kailangan magduda at mag-alala kung magiging father of many nations pa siya. So dahil dito, ang natutunan natin is there anything too hard for the Lord? So why don't we pray? Pag-pray natin ngayon, mga bata, kung ano kaya yung mga promise ni God para sa atin or sa parents natin or sa family natin. Pag-pray natin na maging mapagpakumbaba tayo, maging humble tayo at hindi natin tatawanan yung mga promise ni God. Kung hindi, magkakaroon tayo ng faith that God will fulfill His promises for us. Let's pray. Dear Lord, we thank you for this morning. Thank you dahil you are a promise keeper. We know, Lord God, there are times it's hard for us to wait for your promises to be fulfilled. But you have your own timing, and at the appointed time, you will fulfill your promises for us. I pray this in Jesus' name, that we will have the strength to persevere, the patience to wait, and the heart to believe the things that you have promised for us. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, children, I hope that we learned a lot from the life of Abraham and Sarah, which means the father of many nations and the woman who is no longer barren but will bear children. So in their old age, still they saw laughter, which means the joy that comes from the Lord because the promises were fulfilled. Enjoy your crafts and your memory verse with your teacher. God bless. Bye, everyone. Hello, crayons. I am Kuya Niam, and this is our memory verse for today. Those who know the Lord trust in Him. He will not leave those who come to Him. Psalm 9, verse 10.
Hello, crayons. I'm Ate Sab. Let's read the memory verse again. Psalm 9, verse 10. Those who know the Lord trust in Him. He will not leave those who come to Him. Psalm 9, verse 10. Record yourself doing the memory verse and send it to us. Thank you, crayons. Bye! I hope you enjoyed that video. If you did, please share with a friend or subscribe to our channel so that we can make more fun dance videos. Bye! Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see
close in prayer. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa aming mga natutunan na inyong mga salita. Ingatan niyo po kami sa pang-araw-araw po naming gawain. I-bless niyo po kami sa araw-araw naming pagsasama sa aming pamilya. In Jesus' name we pray, Amen. Goodbye, kids! See you next Sunday!